Isang masaya at mapagpalang araw sa ating lahat. Purihin ng Panginoon sa bawat isa. Bago po tayo mag-pray, pag sinasabi po kasing worship service, ito na po yung part na pinakamahalaga sa araw na ito. Kaya kung maaari po sana alisin po natin yung mga distraction sa bawat shot, lalo na po yung paggamit po ng cellphone. Kasi ang araw po ng Panginoon, dapat ginagawa natin na banal yan. Kasi yung sabi baga sa Exodus chapter 20 verse 9 to 10, sa 6 na araw, ibinibigay na yan sa atin ng Panginoon. Gawin natin ang lahat na dapat natin gawin. Kasama na dyan yung cellphone. Kaya kung isipin po natin, yung linggo, hindi na po isang araw yung nagagawa natin sa Panginoon kasi oras lang po yun eh. Pag sinasabi kasi yung araw, buong araw yun, pero yung service natin, oras lang. Kaya sana naman po, hindi po sa paghigpit, tinuturuan lang po tayo na matuto po tayo, rumispeto sa araw ng Panginoon. Amen po ba? Tayo po ay tumayo at tayo po ay manalangin para po hingin po natin ang gabay ng Banal Spirit sa bawat sa atin. Let's pray. Dakilang Ama, Diyos na mahabagin at makapangyarihan sa lahat, nagpapasalamat po kay Panginoon sa araw na ito at kami po ay nakadalo sa pagtitipong ito. Maraming salamat Panginoon sa presensya ng bawat isa, ganun Panginoon sa pag-iingat ng buong isang linggo. Salamat Lord sa provision, sa pang-araw-araw ng pangangailangan. Ganun Panginoon sa patuloy na kalakasan na pinagkakalob niyo sa bawat isa, lalo Panginoon sa aming spiritual na buhay. Panginoon, sa oras pong ito, kami po ay humihingi ng dagdag na karunungan para po maunawaan po namin ang salita na aming pag-aaral sa araw na ito, Panginoon. Buksan niyo po ang puso't isipan ng bawat isa, lalo na Panginoon yung mensahero na gagamitin niyo para po pagbahagi ng iyong salita. Maraming salamat Panginoon. Nagpupuri at nagpapasalamat po kayo sa patuloy na kabutihan at kadakilaan na ginagawa sa buhay namin. Maraming salamat Panginoon at bayo mandalangin sa pangalan ng iyong anak na si Kristo na aming Panginoon at aming tagapagligtas. Amen. At tinatawagan ko po ang ating song leader para pamunahan po tayo sa pag-awit para sa Panginoon. Brother Don, please. Magandang umaga po sa bawat isa. Magandang umaga po sa bawat isa. Sana magandang ating umaga. Tayo po ay magsitayo at tumawit po tayo ng isang awitin, Constantly Abiding on hymn number 44. Awitin natin ang awitin ito na nagpapakita ng ating Diyos kailanman ay hindi tayo iniiwan, kundi siya ay ang ating dakilang gabay anumang mangyari sa ating buhay. Awitin natin ang first hanggang third stanza now. Constantly abiding, sing. There's a peace in my heart that the world never gave. A peace it cannot take away. Though the trials of life may surround like a cloud, I've a peace that has come here to stay.
Masarap pong umawi sa Panginoon. At nagagalak po tayo na yung pagkakataong umawi tayo sa Panginoon. Kaya yung katabi mo, bago mo siya kamayan, sabihin mo, mahal ka ng Panginoon, kapatid. Salamat na nandito ka ngayon. Brother Don, tinanyahan kita ngayon na magpa-awit tayo ng ligaya ng buhay. Mga kapatid, kamayan mo yung kapatid mo sa Panginoon. Kamayan mo ng may pagmamahal. Brother Don. Kamayan natin ang bawat isa ng may pagmamahal. Sa iyo, pagbuksi tayo at tumawi tayo. Ligaya ng buhay, 2 choruses now. Sing. Ligaya ng buhay, kung kilala mo si Kristo. Ligaya ng buhay, kung siya'y malulubos mo. Babaguhin ang iyong buhay kung siya ay makamtan. Ang maging kay Kristo ay tunay na ligaya ng buhay. At siya ay babalik upang tayo'y kanyang kunin. At siya ay babalik. Kaya ikaw, kaibigan, magbago ka ng iyong buhay. Ang maging kay Kristo ay tunay na ligaya ng buhay. Manatili na po tayo nakatayo at tumawid pa tayo po tayo ng isang awitin. Isunod natin yung awiting Follow On. Yan. Down in the valley with my Savior, I will go. Hymn number 189 sa luma. Cute. Down in the valley with my Savior, I will go. Ito naman ay isang awitin na nagpapakita sa atin na ng isang Kristiyano ay buong tiwalang nagtitiwala sa Panginoon at sumusunod sa Kanya. Bakit? Dahil ang Panginoon natin ay hindi nagpapabaya at ang Panginoon natin ay gumagabay. Siya ang dakila nating ilaw sa ating buhay. Kaya awitin natin, follow on. Follow, follow, I will follow Jesus anywhere and ever. The first verse now. Sing. Down in the valley with my Savior I will go, where the flowers are blooming and the sweet waters flow. Everywhere He leads me I will follow, follow on, walking in His footsteps till the ground we on. Follow, follow, I will follow Jesus
Read please. Men, good morning po sa ating lahat. Good morning. Okay pa kayo? Okay, at this morning, konting paalala lamang, huwag natin kalimutan, this coming December, meron tayong family camp, at ipag-pray natin ito, yung mga gustong sumama, ready na kayo, as much as possible, starting nung January pa lang, ang sinabi natin, magtipon na kayo. Kahit 500, magtipon kayo ng 500 para pagdating ng December ay meron na tayong pang-camp, no? Kasi ang pinaka-importante doon sa ating camp will be yung makukuha nating mga message diyan sa tungkol paano ba si Kristo, no, sa bawat isang pamilya sa simbahang ito. Importante 'yan. Pangalawa, ipag-pray nyo po, yung mga young people, merong incoming na event this November 29 or December 8. Ipag-pray nyo po ito, yung mga young people, tayo ay pupunta dyan sa pwedeng doon sa 3rd District at magkakaroon doon ng Youth Baptist Fellowship. At yun ay isang araw na punong-puno ng events at mga activities. At ang pinaka-importante doon ay andoon yung preaching tungkol sa Diyos, kay Kristo at sa atin bilang isang Kristiyano. No? Kaya yung mga young people, mag-ready na kayo dyan at ipag-pray nyo yung mga nag-ready rin dyan. And then next naman, mga konting paalala bago tayo mag-start. Kung meron kayong mga phones, i-buzz off nyo muna mga phones ninyo. No? Itago nyo muna kung maaari. And then, kung maaari ay ibaba nyo yung tunog. Dahil po tayo ay papasok na sa worship, as much as possible, walang phones na ang magiging ingay at wala nang ibang distraction sa inyo maliban ang hawak nyo ay Bible lang, no? Kung merong emergency, wala naman po yung problema, dahan-dahan po kayo punta sa labas, huwag lang kayo magpo-phone sa upuan ninyo kasi pwedeng ma-distract ang inyong katabi. Okay? Meron po tayong mga ushers, pag kayo po ay nilapitan, huwag po kayong magagalit o ma-offend. Sasabihan po nila kayo na kung kayo ay nagpo-phone, no? Kaya kung as much as possible, be wary, ihanda na pagpasok natin ng service mamaya ng worship natin ay tuloy-tuloy na tayo. Walang distraction maliban ng ating mga Bibles. Okay? Malinaw po ba? Okay? So, ayan. Sana yan ay malinaw. Bakit? Kasi para rin sa inyong mga kabataan, para masanay kayo na pag tayo ay nasa kahit na saang place na mayroong pag-aaral at ang salita, ang phones natin, silent muna natin. No? So, this morning, sa ating pagpapatuloy, tayo po ay nasa month ng October. No? At ang ating, ngayon ay focus natin ngayon, same pa rin, ang Panginoon pa rin, pero ang pinaka-importante ngayong umaga na intindihan natin at wag natin makalimutan ay ibabalik pa rin natin yan sa Panginoong Jesucristo. Dapat ang bawat isa sa atin bago lumabas sa pintuan na yan, as much as possible, kilala natin kung sino ang Panginoong Jesucristo. No? As much as possible, alam nyo na may kapahamakan ng ating kasalanan at as much as possible, alam ninyo na hindi tayo pinabayaan ng Diyos. No? Sa pagsimula natin, makakarinig tayo ng isang special number this morning. Tawagin ko po si Mr. Ami, okay, para i-render ang kanya pong awitin. Morning po sa lahat. Ang pamagat po ng aking songs ay The Love of God.
Amen. Bless ba kayo sa awitin? Ang pagmamahal ng Diyos ay hindi lang siya yung pagmamahal tulad ng ginawa ng tao, kundi yung pagmamahal sa isang hindi dapat kamahal-mahal, pero binigay ng Diyos. Dahil ganun siya, ganun kadakila ang pagmamahal ng Diyos, na nagmahal siya sa mga walang pakialam sa Kanya, rebelde sa Kanya, at ayaw sa Kanyang maniwala. Mga kaibigan at mga kapatid, sa ating pagpapatuloy, tatawagin ko ang choir at kantahin natin itong isang awitin sabay-sabay tayo, titled, Crown Him with Many Crowns. Sabi sa 1 Timothy chapter 6 verse 13, I give the charge in the sight of God, who quickeneth all things, and before Christ Jesus, who before Pontius Pilate witnessed a good confession, that thou keepest this commandment without spot, unrebukable until the appearing of our Lord Jesus Christ, which in His time He shall shew who is the blessed and only potentate. Ang tawag sa kanya ng Bible, He is the King of Kings, the Lord of Lords, who only hath immortality, dwelling in the light which no man can approach unto, whom no man hath seen nor can see. Ang sabi ng Bible ganito, kung meron kayong binibigyan ng glory and honor, ibahin nyo ang Diyos. Mas mataas siya sa lahat ng pinupuri natin sa mundong ito. Mas mataas siya sa kanino paman sa mundong ito. Hari, magaling na conqueror, magaling na presidente na nagmamanage, mas mataas pa siya sa lahat. Siya ang Diyos ng mga Diyos, hari ng mga hari. Awitin natin ang Crown Him with Many Crowns. Tayo po ay magsitayo at awitin natin ito ng sabay-sabay. Tawagin ko si Brother Don para i-lead ang congregation at ang choir sa pag-aawit ng Crown Him with Many Crowns. Brother Don, please. Awitin mo ng first hanggang fourth stanza. Crown Him with many crowns. The first verse now. Sing. Crown Him with many crowns. The Lamb upon His throne. Heart out in heavenly wonder. All music on His own. Awake my soul and sing. Holy would I for Thee. And in us thy matchless feet to all eternity. Crown in the burning crowns, who triumph o'er the grave, and rose victorious in the strife for those He came to save. His glories now we sing, good and awesome God, who died eternal life to bring, and raised again in life. Crown the Lord of Kings, whose far scepters raise, from gold to gold and wars may cease, and all in prayer and praise. His reign shall rule and from His person free, fair floors of paradise extend.
Sige po. Tagal po yung choir ng churches. Ang awitin po namin ngayong umaga is titled, Thy Way, Not Mine, O Lord. Sabi ng huling stanza, not mine, the choice. In things or great or small, be thou my guide, my strength, my wisdom, and my all. Mga kaibigan at mga kapatid, sana mabless kayo sa awiting ito. Isang paalala sa atin na ang sinasabi ng Biblia, na ang Diyos ay isang Diyos na higit pa sa kaya mong maabot ng iyong isipan. No? Limitado lang kaya natin maintindihan. Pero isa ang kasiguraduhan sa ang sabi ng writer nito. Ang best ng Diyos ay hindi lang puro saya. Ang best ng Diyos pwedeng paghihirap rin. Ang best para sa iyo ay hindi lang puro kasiyahan, pwedeng ang best rin sa iyo ay paghihirap. Lahat ng yan ay merong plano ang Diyos na ibinibigay sa atin para tayo ay mas lalong makakilala at lumapit saan? Sa Diyos na dakila na nagbibigay ng lahat. Kaya mga kaibigan at mga kapatid, kung hindi natin tatanggapin ang katotohanan na sumuko tayo na ang Diyos ang manguna, ang will ng Diyos, doon tayo magtiwala. Pag dumating ang problema, pag hindi nasunod ang plano mo, siguradong matutumba ka. Pero pag nagtiwala ka, ang sabi ng awit namin, not mine the choice, in things or great or small, be thou my guide, my strength, my wisdom, and my all. Pakinggan po natin ang awitin ng choir. Thy way, not mine, O Lord, by Horatius Bonar, 1857. Pakinggan po natin.
Thy way, not mine. Wala na dito. Yan. Ang daan ng Diyos, ang gusto ng Diyos ang gusto ng hindi yung akin. So, sa muli ay maraming salamat sa bawat nakarating. At nagpasalamat po kami sa Panginoon na ginagamit ang bawat isa. Kung bakit napapansin ninyo na gumaganda ang ating paligid dahil po yan sa mga kamay ng Diyos. Naglagay siya ng mga tao dito para sa mangalaga sa kagandahan ng ating pinagtitipunan. Purihin ang Diyos sa ganito po. Last Sunday, chapter 13 tayo na kung saan si Abraham ay na-revive, di ba? Naalala nyo, ang ating pong series sa buhay ni Abraham, kung paano ng isang pananampalataya katulad ko at katulad nyo, ay ang pananampalataya natin at ang buhay Kristyano natin ay hindi madali. Kahit kanina, umaga, naniniwala ako na bago kayo umalis sa bahay, mayroon kayong mga isipin, mga kunting problema na parang bagang ang hirap mamuhay Kristyano. Tama? Ngayon po sa chapter 14 na tayo, dito ay lagyan ko lang kayo ng advance ng konti. Babasahin lang natin verse 1 and 2 and then magpo-proceed po tayo ng verse 14 hanggang makarating ng verse 20. Apo? So, ang panahon ito sa verse 13, lagyan po kayo may lapis, may ballpen. Lagyan niyo po ng tanda ang verse 12 na kung saan ang isang Kristiyano na mahina sa panalangin, mahina sa pagbabasa ng salita ng Diyos at mahina ang pananampalataya niya bilang naniniwala sa kay Kristo, pwede siyang mahuli ng kaaway. Verse 12 po yan na kung saan naging preso na huli si Lot ng mga kaaway ng Sodom and Gomorrah. Sa verse 14, mabuti na lang may Kristiyanong matapat sa Diyos. Na nung nakita niya ang kanyang kapatid o kanyang pamangkin na si Lot ay tumatalikod sa Diyos, lumalayo sa Diyos, nagumon sa negosyo, na wala ang pagsisimba, na wala ang pagpipray, ni-rescue ni Abraham. Verse 14. Tinatandaan niyo po ba? Kasi tinrediretso na ako mamaya, hindi na ako po babalik dyan. Verse 18, may isang high priest na ito ay tipo o type ni Kristo. Tinulungan si Abraham sa buhay Kristiyano ni Abraham, puro problema, pero nakakaraos siya sa buhay Kristiyano dahil may Diyos na tumutulong sa kanya. Verse 18. Pagdating sa verse 20, si Abraham nagpasalamat sa bawat problema niya, natutulungan siya ng Diyos, nagbigay siya ng pasasalamat sa pamamagitan ng kanyang offering. Ayaw kong banggitin ang tithe sapagkat hindi, may mga tao ngayon galit sa tithe, hindi ko alam kung bakit. Old Testament yan. Sa New Testament, kapag ang isang tao nagpasalamat siya sa ginawa ng Diyos sa buhay niya, sa sobrang pasasalamat niya, halos ang puso niya galak na galak, anumang maldampot niya sa kanyang bulsa, pinasasalamatan niya ang Diyos. Sabi niya, Panginoon, nang dahil sa iyo, nakaraos ako sa napakagrabing problema ito, kaya ako'y magpapasalamat. That's verse 20, na kung saan sa buhay ni Abraham, sa kanyang pananampalataya ng isang Kristiyano, ups and down. At ito pa, mayroon pang mga dumayo ng mga malulupit na mga makaaway at niransak ang kanilang lugar na kung saan sila tumira doon at nahuli ang kanyang pamangkin. Mga kapatid, siguro sa advance ko sa introduction na ito sa ating babasahin bago pa tayo magbasa. May mga kapatid kayo at close sa inyong Kristiyano at napansin mo tumalikod sa Diyos, nasa bahay na lang. I-rescue nyo. Katulad ni Abraham, hindi siya nagpabaya. Okay? So ngayon umaga tayo magsitayo at tayo mabasa chapter 14 ng Genesis, verse 1 and 2. At mas maganda Tagalog kasi may mga elementary tayong kasama. Okay, pakilabas po at babasahin natin Tagalog. Wala namang pasama doon kung naunawaan natin ang Tagalog, di ba? Kasi sa English version, hirap natin unawain. Okay? Tagalog po. Verse 1, hirap ba? Ito. O, sabay-sabay po. Nang mga araw ni Arnapil, hari ng Sinar, ni Ariok na hari ng Elisar, ni Kedorlaomer na hari ng Ilam, at ni Tailan na hari ng mga Goem. Verse 2. Okay? Ang mga ito ay nagpagdigma laban kay Vera, na hari ng kay Bersha, na hari ng Gomorrah, dalawang lugar, kay Sinab na hari ng Adma, kay Shimeber na hari ng Shiboyim, at hari ng Bela na si Soar. So, sinakop sila ng mga malupit na kaaway. Verse
ano na po tayo? Verse 12. Okay? Verse 12 na tayo hanggang 20. Verse 12. Dinala nila si Lot na anak na kapatid ni Abraham na nakatira sa Sodoma at ang kanyang mga pag-aari at sila ay umalis. Sinamsam lahat ng kanyang ari-arian. Di ba nung chapter 13, marami silang kahayupan na daladala. Pinayaman siya ng Diyos nung sila na-revive, pinagpala ng Diyos. Kaya ang dami nilang ari-arian. Kaya lang pagdating nitong malupit na mga magkakaibigang haring masasama, sinuha yun lahat. At pati siya, hinuli. Next verse, 13. Okay? Basahin niyo po ng malakas para maunawaan natin. At isang Hebreo na nanirahan sa mga puno ng Eksena at Mamre ng Amoreo, kapatid ni Eskol at Aner, ang mga ito ay mga kakampi ni Abraham. Nakatakas siya doon sa pagkakahuli. Next verse. Okay? Nang marinig ni Abraham, listen nang marinig ni Abraham ang kanyang kamag-anak na pinangungunahan niya ang kanyang 300 at 18 mga sanay na tauhan sa paglaban, ipinanganak sa kanyang bahay at kanilang ginabol sila hanggang sa Dan. Next verse. Kinagabihan sila ng pangkat-pangkat, laban sa kaway sila at ang kanyang mga alipin at sila'y kanilang ginabol sila hanggang sa hula nasa ilaga. Mga kapatid, ito pong nagpangkat-pangkat, ang tinuturo dito sa atin sa New Testament, may mga kanya-kanyang pamilya tayo na nagpaplano kung paano ang Diyos pagpalain ang lahat, di ba? Anong ginagawa nyo sa gabi bago matulog kasama nyo mga anak? Ha? Iyan po ang pagpaplanong maganda. Yan ang nangyari dito. Okay, next. At naiuwi niya ang lahat ng pag-aari, gayon din si Lot na kanyang kamag-anak at ang kanyang mga pag-aari at ang kababaihan at ang taong bahay. Marami siyang kasama. Okay, next. Sila'y sinalubong ng hari ng Sodoma. Ibig sabihin, hindi nahuli yung hari, ano? At siya'y bumalik mula sa pagkakatalo ni Kedorlaomer at sa mga haring kasama niya sa libis ng Seb na siyang libis ng hari. Ang nagtalo sa kanila ay sila Abraham, ang faithful na Kristiyano. Okay? Next. At si Melchizedek na hari ng Salim, bigla po itong sumulpot, bigla itong lumitaw. Wala itong genealogy, kundi inilagay ito dyan, at ang marami nagsasabi na ito ay tipo ni Kristo. Ano po? Sabi dyan, pare ng kataas-taasang Diyos ay naglabas ng tinapay at alak. That's the type na kung saan ang tinapay at alak ay representing nung si Kristo ay nagdusa sa krus para bayaran ang kasalanan mo at kasalanan ko, namatay siya doon. Yan po ang bread at alak na tinutukoy sa Bible. Bread, kasi tayo pag nagsasanta Cena, ay inaalala natin ang kamatayan ni Kristo doon at ang alak ay representing ng kanyang dugo sa krus na nahugas sa ating kasalanan. Okay? Next verse. Siyang kanyang binasbasan at sinabi, pagpalain si Abraham na kataas-taas ang Diyos na lumikha sa langit at lupa. 20. Yan. At purihin ang kataas-taas ang Diyos na nagbigay sa inyong mga kaaway sa inyong kamay. Binibigyan siya ni Abraham ng 10 bahagi ng lahat. Okay, yun ang po nag-offering siya. Next. Sinabi ng hari sa Sodoma kay Abraham, ibigay mo sa akin ang mga tao. Look at this, Itong hari, parang kinakausap. Okay, parang may transaksyon, no? O sige, bigay mo sa akin yan, bibigyan kita. Mga bulong ng kaaway, po. Ibigay mo sa akin mga tao at kunin mo ang mga ari-arian para sa iyong sarili. Gusto niya yung tao, kay Abraham yung property. Next. Okay? Sinabi ni Abraham sa hari ng Sodoma, mag-isip na tayo dito kung Kristiyano ka katulad ni Abraham. Ito ang kanyang sagot. Nung siya po'y binabribe, siya'y sinusuhulan, siya'y pinakikiusapan ng under the table. Okay? Sabi ni Abraham, sinabi ni Abraham sa hari ng Sodoma, ako'y sumumpa sa Panginoong Diyos ko. Okay? Nanumpa siya, sabi niya, na lumikha ng langit at lupa at verse 23. Okay? Na hindi daw? O isang panay ng sandalyas o anumang pera sa iyo, baka iyon sabihin, pinayayaman ko si Abraham. Para, ngayon, ang daming ganyang uso, no? At kanina, nagbanggit yung sa teacher natin. Okay, meron pa ba? Verse, na tayo? 23? Okay. Wala na. Hanggang na lang yun. Verse 14. Okay? Wala akong
kukunin. Kaya ngayong umaga mga kapatid na pag-uusapan natin, okay? Sa ating series na pag-uusap bilang kung kayo'y katulad ni Abraham na isang Kristiyano, okay? Sa buhay Kristiyano, hindi po madali. May mga anak tayo, tinuruan natin siya kung paano maglingkod, magsimba, na nandito sa simbahan para ang Panginoon ang papurihan. Minsan iba ang nangyayari pagdating sa loob. Imbis ang hawak ay Bible, ang hawak ay cellphone. Nasa church na, nagsi-cellphone pa. Di ba? So dito ay, ang buhay Kristiyano ay hindi madali. So dito po, si Abraham is a man of integrity. Anong ibig sabihin ng integrity? Sa inyong mga high school, alam niyo ba ang integrity? He is honorable, he is good, and he is righteous. Walang Kristiyanong nadadala sa suhol, walang Kristiyanong napapakiusapan ng maling transaksyon. Okay po ba yun? Hari nawa, ako'y naniniwala na dumating ang mga, pag kayo nagsipaglaki at kayo may mga trabaho na, hindi kayo katulad ng mga taong nagsasabing Kristiyano pero nasusuhulan at nakakagawa ng mali sa harapan ng Panginoon. Tayo po'y manalangin, dakilang Diyos, salamat po sa umagang ito. Aming pong sinusubaybayan ang naging buhay ng isang Kristiyanong matapat sa iyo, si Abraham na iyong kaibigan. Harnawa, Panginoon, kami din bilang nabubuhay na may pananampalataya. Alam namin, Panginoon, di madali, napakahirap mamuhay bilang Kristiyano. Magpakita ka ng kabutihan, hindi sila masatisfied. Magpakita ka ng pagiging backslider mo, lalong nagagalit ang mga tao sa paligid. Pero alam namin, Panginoon, nandiyan ka para tulungan kami sa anumang mangyayari sa buhay namin na hindi namin kaya. Hindi mo kami iniiwanan, hindi pa pinapabayaan. Salamat, Panginoon, sa iyong presensya, sa iyong kapangyarihan, sa iyong pagbayad ng aming kasalanan upang kami ay mapunta ng langit dahil pinagsisihan namin ang aming kasalanan. Salamat po sa umagang ito. Banal Espiritu, kayo po ang manguna, kayo po magturo, kayo po mag-lead sa bawat isa. Ito yung aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Thank you very much. There are at least 3 bagay na tingnan natin, okay? Minsan baka nagugulo kayo, at least makikita nyo naman sa mga nagpo-post na nito, marami na po kasi ngayong mga nagpo-post. Pag sinabing Hebrew, nagsimula ito kay Abraham, di ba? Kasi ang Israel nagsimula kay Jacob, tama? Kaya hindi kayo mako-confuse, lahat yan ay Israel. Pero pag sinabing, pati ako nawala na. Hebrew, Israel at mga Israelita as a group. Okay, so, yan po ang lahing pinagmulan niya. Now, there are 3 things na titingnan natin dito. Una po, kung bakit naisulat ang Genesis chapter 14, last Sunday ang chapter 13, nakita natin anong napansin ni Abraham na pagpunta niya doon sa Egypt. Ang Egypt is the type of the world. Wala siyang panalangin doon, walang altar, walang simbahan doon sa Egypt kasi ang mga tao sa mundo ay wala po yang takot o wala yang interes sa Diyos. Ang sabi ng Romans chapter 3, walang naghahanap sa Diyos, walang matuwid. Lahat gumagawa ng kabuktutan. Tapos nandoon ka sa mundo, talagang wala ka doon mangyayari sa iyo. Ang buhay ng Kristiyano doon ay bagsak. Mabuti na lang pagdating nung siya po ay tumingin at bumalik si Abraham doon sa, ano nga ba yung Bethel? El is God, Beth is house. Okay. The house of God, bumalik siya. Nagkaroon pag kayo po ay nandito sa house of God, at speaking of the house of God ay ang kanyang simbahan, ang kanyang church ay tayo. Pag nandoon kayo, nandoon po ang presence ng Diyos. Okay? Pwede kang tulungan kasi nandoon yun, pero anywhere naman ang Diyos. Now, dito po ay, ang chapter 14, ipinakita dito na si Abraham ay isang righteous at isang mabuti sapagkat siya ay may takot sa Diyos. Maraming Kristiyano ngayon hindi natakot gumawa ng kasamaan. Pero sa harap ng kamera, nagpapakilalang Christian sila. Kaya hindi mo na malalaman kung sino totoo. Ang napapahamak yung mga tao sa paligid na walang kaalam-alam. Okay? Lalo na po yung paglinggo, bibihis ang isang tao, nagsasabing Kristiyano, may dalang Bible, at kung magdalang Bible talagang dinumero at akala mo talaga pino. Pero pagbalik niya sa bahay, naririnig ng kanyang kapitbahay ang ingay, ang away.
Hindi maganda sa isang Kristiyano ang gano'n. Si Abraham po ipinakita dito na is a model. Siya po ay isang huwaran, siya ay isang litrato o picture ng isang good and righteous Christian. Napansin nyo dito, una, nung sila naging na-revive na magtiyuhin yung kanyang pamangkin na si Lot, sabi niya, sige mamili ka, saan ka titira? Nakita ni Lot yung tubig na 24/7 ang lakas, sabi niya, sa loob ng 2 taon, magiging bilyonaryo ako dyan. Uncle, dito ako. Hindi ako magbabakbak ng mga bato kasi patag. At ang patag ay malambot. Okay? Walang hirap. Mga kapatid, ang Kristiyanong mahina pa ang pundasyon sa pananampalataya. Mahilig yan sa mga mura. Mahilig yan sa mga madaling trabaho. Bakit? Hindi pa po siya naniniwala na ang Diyos kaya siyang tulungan kahit napakahirap ng kanyang kinalalagyan. Alam niyo po ba yun? Yan ang pagpapatunay, ang picture ng isang mahinang Kristiyano, mahilig sa mga madaling gawain. Okay? So, kaya pagka, sabi niya, tinatanggap mo ng Panginoon? Ligtas ka na, tinanggap mo na. Ang di niya alam, yung tumanggap sa Panginoon, sabi niya, tinanggap mo na ang Panginoon, langit na pala ako. Pag tinanggap pala ang Diyos, langit na. Hindi man siya nagsisi ng kasalanan. Hindi niya man tinikuran ng kanyang lumang pagkatao. Ano mangyayari sa taong yon? Mistiso. Alam niyo ba yung mistiso? Alam mo yung mistiso? Kalahati. Pag sinabing mistiso, kalahati. Kalahati ang pagsunod sa Diyos, kalahati ang pagiging banal, kalahati makasalanan. Ang tawag dyan ay, ano ulit yon? Mistiso. Kayo ba'y mga mistisong Kristyano? Ako'y naniniwala hindi. Mas nauna kayo sa lugar na ito kaysa sa akin. Pero wala ako naniniwala ni isa man sa inyo walang mistisong Kristyano. Sapagkat ang mistisong Kristyano, sabi ng Revelation, isinusuka ng Diyos. Hindi ko kayo malaman kung kayo mainit o malamig. Sino po nakakapunta dyan sa Tiwi? Pag naligaw kayo doon sa hot spring ba yun, subukan mong inumin yung naghahalong lamig at naghahalong init. Masusuka ka. Ang pangit dito sa lalamunan. Ganun po ang Revelation. Basahin ninyo. Sabi ng Panginoon, okay kayo, nilalabanan nyo ang mga palsong katuruan, pero ang hindi ko sa inyo maintindihan, sala kayo sa init, sala kayo sa lamig, sabi ng Panginoon. Therefore, sabi niya sa Revelation, basahin niyo po, chapter 2, pataas, nandoon ang 7 simbahan na picture ng kalagayan ng mga Kristyano sa panahon natin ngayon. Kaya dito po sa buhay ni Abraham, ay ang kanyang integrity, ang kanyang pagiging good Christian, ang pagiging righteous Christian, ang kanyang pagiging honest Christian. Wala namang masama na pumunta kayo sa isang posisyon. And by the way, naalala nyo nung si Lot si Abraham sinabihan ng Panginoon, Abraham, pasasabugin ko na ng asopre at ang Sodom at Gomorrah, kikidnapin kayo ng aking mga anghel. Sabi ni Abraham, opo, Panginoon. Sabihan mo pamangkin mo, dahil siya po ay isang opisyal sa lugar na yan. Aralin nyo maigi. Kaya pala si Lot nakaupo doon sa gate. Hindi siya lumalabas. He was an official. Basahin ninyo nabasa ko lang din naman Kaya pala ganoon. At ang misis niya, bakit lumingon? Samantalang ang sabi ng Panginoon, huwag kang lilingon pag kayo ay hinihila ng anghel. Anong ginawa ng misis niya? Naalala niya ang kanyang mga Ano yon? Hindi niyo alam kung anong business ng misis ni Lot? Ano? Kayo nagsabi hindi ako baka ako nasisili niyo. Tama yon Ang sabi ng Diyos, walang lilingon. Sabi niya, sayang yung milyones ko. Tinamaan siya ng isang pirasong asopre, naging siyang haliging. Yan po ang nangyayari sa mga taong sumusunod sa Diyos, pero mistiso. Half-hearted Christian. Napakarami sa panahon ngayon na malapit ang Panginoon bumalik, ang dami nang nadadaya at naluloko ng kaaway. Ultimo mga kabataan natin, tingnan niyo pag nagsisimba. Tayo ng mga magulang mag-observe. Anak, galing pala tayo simbahan, ba't ganyan na naman attitude mo sa akin? Utusan ka lang, ayaw mo diba? I hope, nare-realize niya yan. Now, dito po ay, ang integrity na ito na pinakita ni Abraham, ito'y daladala ng isang tagasunod ni Kristo. Kapag nakikita ito ng iyong kapitbahay, nakikita ito ng iyong kamag-anak, nakikita ito ng kaibigan mo, sasabihin nila, they are Christians. Hindi na yun ang bubulong sa'yo. Sisigaw na lang yan. Alam nyo, itong mga tao ito, mga Kristiyano yan. Bakit?
nakikita ang pamumuhay nyo na hindi mistiso. Okay? So, there are three things. Number one, from verse 1 to 16, kaya binasa lang natin doon, ang nangyari po dito, si Abraham ng isang mabuting Kristiyano, na isang righteous na Kristiyano, na involved sa giyera o sa laban. Verse 1 to 11, nagkaroon po ng vicious retaliation. Alam nyo, nananahimik na sila. Sabi ng Panginoon, o sige, pag galing mo sa Egypt, punta ka sa Bethel, at pagkatapos, ay pagtapos ng chapter 13 ng ating pinag-aralan last Sunday, aba, pinapili ni Abraham ang kanya pamangkin. O pamangkin, saan mo gusto tumira? Diyan ako, uncle. Alam niyo po nung kumikita talaga, totoo naman kumikita si Lot doon. Pero sa mga nakabasa na ng buong aklat ng Genesis, nagkaroon ng problema si Lot sa kanyang sariling pamilya. Yung kanyang mga anak na babae na disgrasya niya. Alam niyo ang nangyari. Kapag ka ang isang Kristiyano na focus doon sa material things, hindi niya na mapapansin, kinakain na siya, nilalamo na siya ng kasamaan ng bagay na yon. Kasi nung panahon uso yung di ba naalala nyo nung pinalalayas sila, yung mga doon, yung mga, ayaw ko magbanggit kasi nakaka-open daw yan Pero totoo naman ang sabi ng Bible, yung mga gustong-gustong sipingan yung mga angel, sabi niya, ay, Abraham, palabasin mo yung mga lalaking nakita namin kagabi. At gusto namin sipingan. Pagkatapos ng magsiping doon sa mga kabataan at mga may edad na doon na mga kalalakihan, alam niyo ibig sabihin ko, di ba? So, talagang grabe ang kasamaan ng lugar. Kaya ultimong mga anak na babae doon, ibinabayad kapag mayroong transaksyon. The time of Sodom and Gomorrah. Kaya sobrang kasamaan. Kaya tinunaw na lang ng Diyos ang mga lugar na ito. At ito pa ang mga hari masasama. From verse 1 to 11, ginera sila ng isang vicious na mga hari. 5 magkakaibigan yon. So, 12 years sila na sunod-sunuran dito kay, anong pangalan? Hindi ko ma-pronounce maigi yung Sir Dorlaumer. Ang hirap i-pronounce. Ito'y mas matinding hari ito Mas matindi pa sa mga haring masasama. May kaibigan siyang 4 at nilusob nila itong lugar ng Sodom and Gomorrah sa ating pagbabasa. At doon natin mapapansin mga kapatid, okay? Nailagay sila sa bondage. Ang pinutukoy dito ng writer ng Genesis, at bakit ipinasulat ang Panginoon sa atin, may pagkakataon na kahit matanda at strong na Kristiyano si Abraham, sa likod niya, dahil may mahina siyang kapamilya, aatakihin ni Satanas. Alam niyo ba yon? Kaya pag uuwi nung panahon, nung ako'y bago dito, nung ako po ay high school na si David, nagsimula kami grade 5 siya dyan Nung nag-high school na siya, pag uwi niya, anak, baka marami kang narinig na mga basura doon sa school, mag-pray tayo, tanggalin mo yan. Hindi yan maganda sa buhay mo. Sino ang gumagawa nito sa tahanan nila? Tanungin mo ang anak ninyo, anong nangyari sa school? Kung kayo nagkopyahan doon, hindi maganda yan, anak. Huwag mong gagawin yan. Tatanggalin mo yung dala-dala ng basura. Pag alis sa bahay mo, pinag-pray mo, Lord, ingatan mo anak ko, pagpunta sa school. Pagbalik niyan, ang daming hila-hilang basura galing doon sa labas. Nakakaintindihan po ba tayo? Nagkakaroon po ba kayo ng ganoon sa inyong mga anak at mga pamangkin, mga apo? Trabaho natin yun, katulad ni Abraham. Nung nilusob sila at sa madaling sabi, sa dami nila, 4 na hari, pang-5 si Sir Dorlaumer, natalo ang lugar at naging hostage itong kung sino pa yung mahinang Kristiyano, yung pang nadampot, kapatid. Kaya kayong mga kabataan, kung kayo po ay laging nasa school, humingi kayo ng prayer sa inyong mga magulang, at lalo na simbahan, dahil sa school, nasa labas kayo. Once na nasa labas na kayo ng property ng Diyos, ang daming temptation. Nakakaintindihan mo ba tayo? Ay yung mga pag-graduate na dyan sa high school, nagdaan ako ng ganyan, ganun din ang buhay namin nung araw. Di ba? Pag simula ng May, June, July, ang dami ng mga pistahan sunod-sunod dyan. Nung panahon, ang pagpapasahin ng clearance doon, magpapasahin kami ng clearance na doon sa ibang lugar, na may miesta. Ay, kumusta ka, hinabol ng aso, nagkasabit-sabit sa barbed wire, pag uwi, sugatan, anak, ano nangyari sa'yo? Kasi dapat tayong mga anak din mismo na nakakaintindi na kung Kristiyano ka, magpapaalam ka ng tama. Okay. Amen, Pastor.
Bakit po? Anong relation doon sa kwento? Mga kapatid, nung time na yon, walang kamalay-malay si Abraham. Mabuti na lang may nakatakas. Nagbalita. Verse, ano yon? Di ba? Verse 20 yata. Okay? 14. Verse 14. Look at verse 14. Okay? Sa verse 14, and when Abraham heard, wala siyang kamalay-malay. Verse 14, look at this. At nung nasa bahay ka, Brother Raymond, nalaman mo na lang, may dumating na classmate yung anak mo. Tiyo, yung anak nyo. Ano na nangyari? So ano pang tinutukoy dito? Sa pag-alis, sa pagpunta natin, everyday, mayroon tayong nakakasagupang everyday war sa ating buhay. Anong giyera ang mayroon tayo araw-araw? Makinig kayo maigi, mga kadalagahan. Kasi, number 1, sa mga teenager na kababaihan is, number 1 na kaaway nyo ay inyong self. Alam niyo ba yun? Pag kayo nagtatantrum sa magulang, parang ganito di ba? Ang kaaway na biglang dumating 5. Bigyan ko kayo ng 3 sample sa atin. Ano ba ang kaaway natin mga Kristyano? Number 1 is the world. World kasama ang ating mga classmates, kasama ang ating mga kaibigan sa labas, nahahatakin tayo sa maling gawain. Tama? That is the first nating kaaway at kagera araw-araw. Number 2 ay ating flesh. Kasi gusto kong makasama yung barkada ko. Magja-jamming daw kami ng music. Ay pagdating dun, iba ang music, nag-inuman. Ay kumusta ka umuwi? Ano sa palagay nyo pag uwi nyo kung nalasing? Mabuti na lang anak mo, lalaki. Kahit na. Ay paano kung iba ang nandoon? Ay mga kapatid, hindi ibang klaseng war ang panahon natin ngayon. Si Abraham at least 5 malulupit na hari ang sumakop sa kanila. Pero sa panahon natin na ating mga anak at tayo mismo, mayroon tayong 3 lang. Ibigay ko na sa pinakamalupit na kaaway natin, ang ating mundo, yung mga impluensya nila. Saan ka ba na-influensya pag umaga ng Sunday? Ano ang impluensya mo? Di ba? At least marunong na tayo. Pag mayroon tayong blessing galing sa Diyos, hindi ikaw ang mag-control sa akin. Ang Panginoon na aking owner, bigay ka ng Diyos para ako'y maging maayos ang buhay. So, kukontrolin kita, hindi akong kukontrolin mo. Kapag ang pera nag-control sa'yo, alipin ka ng alam niyo, di ba? So therefore, kung binigyan ka ng Panginoon ng pera, siya ang alipinin mo upang ikaw ay makasunod sa Panginoon. Tama? That is the type of the world. Okay? Number 2 ay ang iyong self. Ano ba yung self? Yung flesh. Ano ba ang gusto mo pag araw ng Sunday? Di ba? Pastor, pagod na pagod ako sa work. Mas gusto kong magkaraoke lang, pahinga lang sa bahay. Hindi ka talaga Kristyano. Kasi mas malaki ang impluensya sa iyo ng mundo kaysa sa Panginoon mo. At ano ang pangatlo po? Is the temptation or the devil itself. Yan ang pangatlo nating kaaway. Tingnan nyo, pag nagbabasa kayo sa inyong mga phones, di ba? Iba pumapasok sa isip pag nakita mo. That is the type of the temptation or the devil. So 3 lang. Hindi ko na sabihin yung 5 kasi 5 ang hari na nagkaaway nila dito. Now, ano po ang relation sa ating mga kapatid? Every day, kapag tayo bilang Kristiyano, mahirap mabuhay Kristiyano, pero magpakatatag ka sapagkat ang iyong kaaway na demonyo ay hindi ka titigilan dahil ang gusto niya, hindi ka makarating sa pagbalik ng Panginoon ay mag-backslide ka na at huwag ka nang magpupunta sa tahanan ng Diyos. Yan ang nais ng diablo mga men, young men, ingat kayo sa pag-aalaga ninyo ng inyong mga kaibigan, mga babae sa ka-office mate. Pasasakayin mo si jeep, hawak mo sa kamay. Hawak sa kamay lang noon Nung uli mong makita, may kiss na. Bye! Nagkaunawan ba? Ito yung klase ng world everyday sa atin. Pero dito sa buhay ni Abraham, ipinakita dito sa atin na mayroon tayong kaaway araw-araw. Diba? So dito po, number 2 sa kasi bibilisan ko lang po ito. Yung enemy sa verse 14 dito po, pakilabas po ang verse 14, ang enemy na tinutukoy dito, okay, ay kanyang inarmasan ito, sabi ni Abraham, tayong mga anak ng Diyos, dahil tayo, sabi niya baga sa Timothy, you are a soldier of God. Na kung may kaaway tayo, na legion, pa sa mga
temptation, dapat mayroon kang kahandaan. Ang isang sundalo na hindi marunong mag-shooting, ay di ka pwedeng sumama sa labanan. Baka tagabitbit ka lang ng bala, pero di ka pwede sa front. Kasi mamamatay ka doon, hindi ka marunong umil. Di ba? So yun po ang isang titingnan natin dito po sa lesson na ito natin. Now, verse 14, kung ating titingnan sa verse 14, okay, ang sabi doon, nang maring ni Abraham na bilang kanyang mga mag-anak, pinangunahan niya ang kanyang 318. Sa ating mga Kristyano, hindi man tayo nakaka-capture, hindi man tayo pero alam nyo ba, paano nakaka-capture nila? Listen. Paano nila nakaka-capture? Paano nila nagiging, ano yun? Nawala yung aking word na sabihin. Entangled, nasalaputan yung brad. Yung nasakop ba? Paano ang puso ng mga anak natin, lalo't nagbibinata, nagdadalaga, paano sila nahuli ng kaaway? Di ba? Tingnan nyo maigi, di ba? Sabi niya dyan, ay pinangunahan niya ang kanyang 300. Kumbaga yung kanyang pagiging Kristiyanong matatag ni Abraham, siguro sa tingin ko, una nag-pray siya, Lord, bigyan niya kami ng wisdom. Kahandaan yun eh. Kapag kayo ay nagpapaaral, Lord, ang anak ko po, pinag-aaral mo po ito para isa po ay mabigyan mo ng magandang blessing. Sana po mag-focus lang sa pag-aaral at hindi sa kung ano nang idadagdag niya sa kanyang pag-aaral. That is kahandaan yan eh. Ipinipray mo ang anak mo, inahanda mo siya na anumang bagay sa Bible study niyo sa bahay ninyo. Inahan mga anak, darating ang panahon, maraming temptation dyan sa labas, at huwag kayong bibigay bigla sapagkat mahihirapan ang buhay Kristiyano ninyo. So dito po ay mapansin natin, nasabi niya sa verse 14, ang mga anak ng Diyos, okay, kailangan natin tayong handa sa anumang oras ng laban ng ating flesh, ng ating mundo, at ng ating self. Kaaway natin ito eh. Minsan pag araw ng Miyerkules, anong kaaway mo? Pag maulan. Ulan daw, hindi. Di ba nakita mo, nag-ano pa lang, nag-ready pa lang yung ulap, nagdidilim pa lang. Sabi mo, prayer meeting. Panginoon, wag na muna akong atin prayer meeting kasi uulan. Sino ang kalaban mo doon? Yung ulan o yung self mo? Di ba? So dito po ang kaaway ni Abraham dito, pinaghandaan niya, Lord, sa anumang darating na temptation sa amin, sa anumang darating na influensya ng kaaway sa amin, mapaghandaan namin maging matatag kami upang ang aking buong pamilya. Ito po yung pinag-uusapan si Lot ay pamangkin lamang. Pero alam niyo po ba na kahit si Lot ay pamangkin niya at laging nagbabackslide, laging mahina ang pananampalataya sa Diyos, hindi niya tinitigilan, nire-rescue niya eh. Kahit anong nangyari sa kanya, nire-rescue niya. Gumagawa ng paraan ang kanyang tiyuhin na mature sa spiritual. Tingnan niyo po ang verse 15. Ang kanyang paghabol dito sa kaaway, okay, lagi niyo tatandaan, hinabol ni Abraham, tayo naman po ay laging may kaharap na kaaway every time, every day. Bakit po? Kailangan nating labanan ito. Di ba? Kahit naman tayo, may mga gusto tayo pag-araw ng linggo, pero nilalabanan natin ito dahil mas mahal natin ang Panginoon. Yan po ang napapansin natin dyan sa verse 15. Sabi doon, verse 15, okay, pinabahan sila nagpangkat-pangkat laban sa kaaway. Kaya sabi ko kanina habang nagbabasa tayo, mahalaga ang bawat family na nagpapangkat-pangkat para ginagawa pa ba ninyo yon? Paano kung dumating ang 4 na haring ito at lusubin tayo? Makakatayo ba tayo? Wala mo lang isang grupo ng pamilya na nag-pipray laban sa kaaway. Minsan tingnan po natin ito mga kapatid, naging handa si Abraham dahil siya po ay mature na Kristiyano. Sabi niya, every time, every minute, mayroon kaming kaaway, dapat mapaghandaan ito. At doon nyo lahat yan makikita doon sa Ephesians chapter, yung put on the whole armor of God, breastplate, helmet, yung sapatos, sword of the Lord. Dapat lagi nating nakasuot yun sapagkat maraming iba-ibang uri ng palaso at pana ang kaaway. Kaya dito po ay naka-involve dito ang paghabol ni Abraham sa kaaway, lagi po din natin na-experience ito araw-araw. Minsan kahit mag-isa ka, dati halimbawa, dati tayo katulad namin po, nung ako bago mag-retire sa opisina o paalam doon, malaki ang sweldo ko. Minsan pag umaga, nisip ko, Lord, bakit ang hirap ng buhay dito? Akala nyo ba hindi yung gira sa sarili mo? Pinangihina ka ng kaisipang yun na samantalang kasama mo ang Panginoon, bakit ka matatakot? Di ba? Nung sabi ng Panginoon,
hindi ko kayo pababayaan. Naniniwala ka ba roon? Eh bakit ka nag-iisip? Ibig sabihin, kaaway mo yung kaisipan mo every minute eh. Oo nga, mayroon naman tayong naasahan, pero di man maasahan. Isa pa yun eh. Di ba? Kaya nga lang, ang ano nito ni Abraham, ang approach sa kanyang pamangkin, hindi niya laging pinapangalanan si Lot. Alam mo, Lot, ikaw pasama. No! Lagi siyang handa, tumulong, mag-pray, kahandaan, naghanda siya ng kanyang mga men, naghanda sila ng kanyang kasama, nag-pray sila upang magapi ang mga sumisira sa kanyang pamangkin. E paano kung mayroon kang kamag-anak, mayroon kang kapatid, mayroon kang pamangkin na lumalayo na sa Diyos, ano ang gagawin mo? I-rescue mo ba? Pabayaan mo na lang yan, pastor, tigas ng ulo eh. Ganun ba tayo? Kayo nakakaalam ng inyong kalagayan sa Panginoon. Pero sabi mo, ikaw ay hindi mistiso. Kapag ka mistiso, maayos ka, righteous ka, sabi ni Abraham, he has an integrity. Kapag Kristiyano kang mayroon kang puso sa kapatiran, mayroon kang righteous heart, mayroon kang goodness sa iyong heart, hindi mo papabayaan ang kapatid mo eh. At sasagutin, si Lot naman talaga, kung ako lang, tigas ng ulo ni Lot, pastor eh. Ayoko na nga yan. Isinama mo na nga doon, namili pa ng pinakamagaling at kikita pa siya. Pero hindi niya nalalaman, puro pababa ang buhay niya kasi bakit po? Ipinakita ang parallel ng isang buhay Kristiyano. Isang matuwid, righteous sa mata ng Diyos, at isang unrighteous sa mata ng Diyos. Ang tanong ko sa inyo, ligtas ba si Lot? Hindi. Oh, ayan na naman tayo. Si Lot ba'y ligtas? Hindi. Ang Biblia nagsabi, sabi ng Diyos, kahit sobrang sama ng ugali niyan, sabi sa anghel, anong sabi sa anghel? Kidnapin niyo yan dahil yan ay aking property. Pag-aari ng Diyos yan. Amen! Hindi mo sabihin, pastor, tigas ang ulo niyan, bahala sa buhay niya. Anong klaseng pagiging good Christian ka? Ang dami. May mga nauna sa akin dito, pero andyan lang sila palisaw-lisaw. Kung hindi nyo kaya ng pagsabihan, mag-pray lang kayo. Abraham called his men, nagpagsa-pasa, naggrupo-grupo sila. O sige, pray tayo. Di natin alam kung ano ang gagawin ng Diyos sa mga tao, kamag-anak natin, na lagi tayong mayroong kaaway everyday. Okay, next. Ay, salamat. Baka matapos ito ng maaga. Verse 18, 19, 20. Basahin natin. Thank you, mahal ko. Verse 18 to 20. Verse 18 po, sabi, nasa pangalawa na po tayo kanina, sa buhay Kristiyano, involved talaga ang giyera. Akala nyo doon lang sa Israel may giyera? At ang tinutukoy po ditong pinuntahan ng 5 hari na ito, sino nga ba yung 5 hari na yun kanina? Ito po ang Iraq and Iran. For your information, okay, mga kabataan. Ang sinasabi ditong Sodom and Gomorrah is Iraq and Iran, okay? Mayroong kanta niyan pero wag na. Okay. Verse 18, sabi ng verse 18, at si Melchizedek na hari ng Salem, nung nakita itong pagiging righteous ni Abraham, hindi niya sinabing, ang bira ka naman pamangkin, ang tigas talaga ang ulo mo nung nanggaling tayo sa Egypt, naiwang ka tapos inaway mo yung mga tauhan ko dahil marami na tayong hayupan, parang ayaw mo malang mabawasan ng isa. Inaway mo pa akong tiyuhin mo, pero dahil tiyuhin mo ako at ako'y mayroong goodness at mayroong righteous sa harap ng Diyos, pinagbigyan kita, hindi kita pinalayas, nandiyan ka pa rin. Kasi nga Kristiyano nga yung kanyang pamangkin. Walang Kristiyanong pinalalayas ang kanyang kapatid na Kristiyano. Di ba ba? Julius chapter 13, pagdating dito sa 14, eto na, nung nandoon na nagkasala na itong si Lot. Na, ikaw kasi kung ako yon, sasabihin ko kay Lot, kung naman kasi Lot, pag-gala-gala ka dyan sa mga negosyanteng yan, hindi mo mang kilala, tuloy yan ha, nahuli ka kasama nila. Siguro pagkagalitan ko pa, pero iba po ang approach ni Abraham. Sabi ni Abraham, ganun ba? Nahuli ba yung pamangkin ko? Okay, men, halika, maghanda tayo. Kaya po yun po ang isang advantage ng isang father and mother sa gabi. Lagi nilang inihahanda ang kanilang mga anak. Pagdating ng future, matitibay na Kristiyano yan pag sila ay mga prayerful, full of prayer na mga Kristiyano.
Maligtas yan mga kapatid, kahit bata yan, ang ano ng serbisyo niya sa Panginoon. He has or she has an integrity. Ang ibig sabihin, she or he is honest, and he or she is good, and he has a righteous heart. Kasi hindi mo pwedeng ilayo mo ito ang tatlong karakter na ito sa isang matuwid na Kristiyano eh. So dito po ay, pagdating dito nung nabawi na si Lot, okay? Na nabawi nila, dahil po sila po ay handa. Pinakita sa atin sa Ephesians chapter 6 na kapag suot mo ang helmet of salvation, ang breastplate at ang sword o yung salita ng Diyos, lagi mo itong ginagamit at sa ulado mo ito, hindi pwedeng humarap sa iyo ang sino mang hari sa apat na ito at pang-lima si Sila Umer na pinakamalupit sa lahat, hindi kanyang pwedeng takot-takutin sapagkat matibay ka sa Panginoon. Sapagkat suot mo ang baluti ng armas ng isang totoong sundalo ng Panginoon. Kaya pagdating dito po sa verse 18 natin binabasa, ay mapansin natin ang kanyang righteous in worship. Nung nakita ni Abraham, Lord, sa ganung paraan, kahit kami hindi naman ganong mga special pagdating sa force namin, mga lumaki ito sa bahay ni Abraham, mga tauhan niya ito dati, na ito ay mga loyal sa kanya. Nakukuha po ba natin? Yumaman si Abraham dahil siya matapas sa Panginoon, wala siyang sariling sundalo. Katulad ng mga Pilipino ngayon dito, konting pera lang, may private army. Hindi po ito private army ni Abraham, ito ay kanyang mga taong, mga lalaking ipinanganak, at ito ay mga loyal dahil nakita kay Abraham ang pagiging matapat sa Diyos. Pag anumang mayroon siya, nagpapasalamat sa Diyos, nakita nila ito kay Abraham. Kaya nga nung nagka-problema si Lot sa kanya, yung hindi ni Lot nakikita ng pagsamba sa Diyos, naging siyang makasarili si Lot. Kaya pati yung tao ni Abraham at pati yung kanyang isang hayop na naligaw, ay nakita naman niya may tatak, Abraham, gusto niya kunin, hindi akin yan, atin yan, kunin niyo yan. Kaya nag-away sila, di ba? Sa chapter 13, mayroon silang konting away. Okay. Pagdating dito sa 14, sunod-sunod na naman ulit yung nangyayari. Nasakop at nasamsam ang mga kahayupan at mga property ni Lot kasama mismo yung may-ari. Kaya ito po ang isang lesson sa atin bago tayo magbasa ng 18, 19, and 20. Sa ating mga Kristiyanong matatagal na, may napapansin ka sa anak mo, sa apo mo, pag-pray mo kung di mo kayang kausapin, pag-pray mo muna para sa tulungan ka ng Diyos. Maging handa ka sa away at sa girang ito. Mga kapatid, yan ang ating tungkol. Yan ang tungkulin ni Abraham sa kanyang pamangkin. Kaya sabi ko sa inyo kanina, hindi ba ligtas si Lot? Hindi sinasabing hindi siya ligtas. Siya lamang po ay nagmamatigas, lumalayo, at hindi pinapansin ang utos ng Diyos, hindi binibigyan ng halaga, hindi binibigyan ng bigat ang salita ng Diyos, katulad ni Adam and Eve. Parang minana niya ito doon sa ninuno niyang yun eh. Sabi ng Panginoon, huwag kayong, lahat dyan pwede mong kainin, pero yung isa lang. Oh, di ba? Oh, magbigay ka ng 10 uri ng prutas, mangga, avocado. Ano pa? Oh, wala ba kayo sa inyo? May lukban, ano pa? Oh. Ano pa? Oh, di ba? Santol, ano pa? Pwedeng kainin ng santol, ano pa? Durian, ano pa? Oh, 3 na lang. Biruin mo yan kayo nga, alam niyo na mayroong pwede. Pero itong ginawa ni Adan at ni Eva, nagmatigas, hindi binigyan ng halaga ang salita ng Diyos nila. Sabi ngayon nung Satanas, Niking, bakit? Ba't di mo kinakain yan? Sabi ng Panginoon, pamamatay na kami pag ginawa ka. Ha? Hindi ka mamamatay. Magiging kang parang Diyos. Ay nagka-interest si Eva. Kaya ngayon, mga young men kayo ha, ay pagka tumitibok-tibok ang puso, gusto nyo na maligaw agad. Pag kayo ay nagkakaganyan, isipin pag tumibok ang unang tibok ng puso mo, responsibilidad. Ganun dapat ang tibok nyo eh. Kaya ngayon maraming mga broken family kasi unang gagawin, lulukuhin ng lalaki yung babae hanggang sa nakakaroon ng broken family. Di ba? Ay nauulit-ulit dito sa pulpit eh, yung si Abraham ay hinanap, nung nagkasala na yung mag-asawa dahil nag-violate, hinanap pa yung babae, hindi. Ikaw na lalaki ang responsible, ikaw ang hanapin ng Diyos. Sabi niya ba, Eva, hindi. Sabi niya, Adan, nasaan ka? Tapos nung imbis na magsabi, Panginoon, sorry po, nagkasala ako. Sabi niya, Panginoon, ito kasing babae. Mag-anuhan tayo ngayon. Pagdating na natipuhan ng ganda-ganda, gusto mo na kagligawan.
Pag may problema, tuturo mo pa ito kasi. Di ba? Una-unawa ba natin ang prinsipyo ng Bible? Umayos kayo, mga men. Si Abraham ay nakita natin ang kanyang picture dito, ang kanyang model, na kahit yung kanyang pamangkin ay napakatigas ng ulo at napakakulit. Wala kang maririnig sa kanya. Ang tigas yung kanyang ulo mo, di ba? Pero ang ginawa niya, okay men, halika, yung mga loyal sa akin, halika, pray tayo. Handa tayo. At mayroon tayong kaaway. I-rescue natin itong pamangkin ko na ayaw na magsimba, ayaw na siya magpunta sa Diyos. Nakakaunawa po ba? Eh, paano, pastor, kung nanay ko ang ayaw magsimba? Malaking problema nga ito. Di ba? Wala naman siguro yan dito. Amen! Mira. Parang bago sa inyong pandinig yun, Eh, di ba? Kasi doon matuturuan ng mga anak ko, sige anak, simba na kayo. Kayo po pa. Dito lang ako. Mahirap ang kalagayang ganito eh. So, pagdating doon, sabi ng ano dito, ano po, tinulungan siya na mag-worship bilang mayroong facilitator. Ano ba ang pinakagamit ng facilitator? Bakit pasi ang tawag sa kanila? Ha? English pa rin eh. Ano ang facilitator? Pasi, nagpa-facilitate. Ano ang trabaho nila talaga? Manage, ano pa? O manage dito. Facilitator, ano ang gamit? Ano trabaho? Mekaniko. Okay. Ano? Facilitator, pasi. Sino mga nag-facilitator na dito? Ang pinaka-main objective ng isang facilitator is to help. Tama? Biglang dumating itong high priest na ito. Naging facilitator ni Abraham. Ang pangalan nito ay Melchizedek. Ang kanyang position ay king. Kaya ang mga dalubhasa nagsasabi na ito daw ay type ni Christ. Biglang lumitaw doon. At pagkatapos yung kanyang lugar na pinanggalingan ay King of Salem. Ang ibig sabihin, peace. Di ba si Christ mahilig nang magsabi, peace, di ba? So, at ang pangatlo doon, Melchizedek provision, ang kanyang pinrovide kay Abraham, ay nagdala siya ng tinapay at alak. Bread is the type of the body of Christ, and wine is the type of His blood that shed for us on the cross of Calvary. So, malapit na si Christ ang tinutukoy dito. Biglang lumitaw. Walang genealogy, walang pinagmulan. At bigla itong naging facilitator ni Abraham pagkatapos na ma-rescue niya ang kanyang pamangkin na backslider. Panglima doon, Melchizedek is a priesthood, a priest of God, ang sabi doon, at nag-pray siya kay Abraham, di ba? Napansin niyo po ito eh. Si Melchizedek ay isang portrait o isang larawan ng Panginoong Jesucristo. Verse 19, okay? Siya ay kanyang binasbasan. Oh, wala. Di ba nung nagpakain si Christ ng 5,000, nag-pray siya at binasbasan niya yung pagkain. Okay? Next. Okay? Taas-taas ang Diyos, hindi ka nila ito lupa. 20. Okay? At purihin ang kataas-taas ang Diyos na nagbigay sa inyo mga kaaway ng iyong ngaya. Kaya mga kapatid, ang facilitator natin, rather, o kaya maliban sa banila espiritu, the Lord Himself, inaayos niya tayo sa ating mga kaaway na hindi tayo pwedeng matalo. Nakakuha po ba natin? Doon sa iyong ginagawa, maganda ang plano ng Diyos sa atin. Walang plano ang Diyos na hindi maganda. Ecclesiastes, ano ba yung 5? I have plans for you na kayo'y mag-prosper. Yan ang sabi ng Panginoon. Walang plano ang Diyos na hindi gumanda ang ating buhay. Kaya nga tayo ay naging connected sa Kanya. Now, pagdating dito mga kapatid, sabi niya dyan, at binigyan siya ni Abraham ng 10 bahagi. Mga kapatid, hindi ko sinasabi nagtuturo ako ng tithe ngayon, okay? Nadaanan lang. Ngayon sa panahon natin, hindi po kailangan yung tithe kasi maliit lang talaga yan. Pero kung ang puso mo galak na galak, kung anong sinisigaw ng puso mo, yun ang iyong pagmamahal at yung pag-ibig sa Diyos, kaya ang gawain ng Diyos lalong gumaganda. Okay, nadaanan lang yan. Hindi naman yan sinadya dyan. Now, third, at maaga tayo talaga ngayon mga kapatid, okay? Alam niyo po itong story ito ni Abraham ay bakit gusto kong isinisiris sapagkat natatrack natin, ano ba talaga ang buhay ko? Ngayong nandito ako ngayon sa Kamalig Baptist Church. Dati ang ganda ng pagdating namin dito, ang ganda.
Kasi may trabaho pa nung misis. Hindi ako natatakot. Pero nung pare-pares na kaming wala, doon pumapasok si Satanas. Sabi niya, paano ba yan? Diba? Minsan may mga pasok ganun ang kaaway. Yan po ay uri ng giyera na maliban mayroon ka pang kaaway ay yung self na sana naman lang, nakatikim ba lang ako ngayon ng, ano ba yun, yung paborito ng lahat na prinitong paa ng baboy na maragsip, anong tawag doon? Wow, nagugutom tuloy kayo, di ba? Kasi yun nung ako'y magdespedida sa office, yun ang pinaluto ng office sa akin. Sabi ko, sarap ito. Pritong tumatagingting yung balat ng, sabi ko, lahat sana araw-araw ganito. Pero alam niyo, pagdating dito, sabi ni Satanas, ano, di ba? Sabi baga ng boss mo, pag di ka umasin sa pagpapastor, bumalik ka sa office nyo. Ha? Oy, wag mo ko nga awayin, sabi ko sa kaaway. Hindi ang Diyos ko nagpababaya sa akin, kundi baka ako ang may pagkukulang sa aking Diyos. Kaya nagkakagano ng buhay. Huwag niyo pong ituturo ang Panginoon pag nagkaroon kayo ng problema. Bakit? Sometimes, ang sheep, di ba? Sa hapon po, tinidiscuss namin that the Lord is my shepherd. Kung bakit ang isang sheep ay namamatay, maliban ang sheep, pag, sabi niya doon, He restored my soul, sabi ng Panginoon. Pag nahulog ang sheep na nakatihaya, nakikinig po ba kayo? Nakikita ba kayo ng sheep? May sungay ba ang sheep? Wala, kayong mayroon. Pag nahulog ang tupa ng patihaya, kahit anong sipa niyan, kahit anong takbo niyan, makita niyan, matatawa ka eh. Hindi siya nakakabangon. Speaking of the Christian today, andun siya, buhay siya, nagpipray siya, nagbabasa siya, pero hindi siya makabangon. Why? You know what? You know what? Ba't hindi makabangon ang isang Kristyano? Ang bibig niya nagsasabing mahal niya ang Diyos, pero ang puso niya, ang layo-layo sa Panginoon. Huwag kayong magiging ganyan, kapatid. Sabi ni David, the Lord is my shepherd, I shall not want. Wala na akong hanapin pa. Dinadala niya ako sa magandang sabsaban, nilalagay niya ako tubig. At pag may problema ang sheep, ito pa ang pinakahuli. Ang botfly, alam niya ni Brother Javier, kasi isa po itong technician sa kanyang farm, ang botfly, yung langaw na malaki, nangingitlog yan sa ilong ng urong ba dito? Urong ba yan dito sa kamalig? Doon siya nangingitlog sa ilong ng sheep. Pag napisa yung worm, nagiging na siyang uod, papasok sa loob ng head, sa ilalim sa may utak ng sheep, kaya hindi siya mapakali, uneasy siya eh. Ang gagawin niya dahil hindi na siya maka-lay down. Sa verse 2, sabi niya, He make it me to lay down. May peaceful ka, maganda kasi nasa Panginoon ka. Pero pag napasukan ka ng virus, napasukan ka ng kasalanan, sa katinang ulo ng sheep, inahampas niya kanyang ulo sa bato. Hanggang siya ay namamatay. Yan po ang natural ng sheep. Kaya may mga Kristiyanong kapatid tayo, huwag niyong hantayin. Napasukan sila ng kasalanan at hindi na nila maalaman kung anong gagawin nila hanggang sa may gagawin na sila na magka-problema ang kanilang buhay. Ito po yung mapansin natin dito mga kapatid, na sinasabi dito ng maraming New Testament na mga text dito, na ipinapakita ang Panginoon, never po siyang nagpabaya sa atin. Minsan tayo ang nagkukulang. Pangalawa dito sa second point natin that Abraham's integrity or righteous worship ay mapansin natin sapagkat sila yung mga Kristyano, siya po ay lugar ng na-meet niya po itong si Melchizedek. Siya po tinulungan, pinacilitate siya na makapagsamba, makapag-worship sa Diyos. Well, pastor, linggo-linggo naman nagsasamba tayo. Opo. Pero tingnan nyo po ang ratio. Okay? Pag sinabi ng ratio, magagaling sa math dito, 1:6, di ba? Ang isang linggo ay 7 araw, tama? Isa lang naman tayo nag-worship, di ba? Ang 6 ay Monday to di ba? Nag-worship ba kayo noon? Hindi. Kaya ang giyera sigurado outnumbered kayo kasi isang bisis lang kayo nagpalakas eh. Isang bisis ka lang nag-charge, wala pa nga 50%, ginamit mo na, ay madidrain yun, di ba? So ganun po ang kalagayan natin dito that they are Christians, pero pag hindi ka naging masusi o maging maayos ang pagsunod mo sa sinasabi ng Bible sa iyo at ng sinasabi ng Diyos sa iyo, madidrain ka. Pero itong si Abraham, anumang nangyari sa pamangkin niya, hindi siya nanisi, hindi siya nagalit, kundi
inonor niya pa ang Panginoon. Panginoon, salamat, tinulungan mo ako na rescue ko ang aking pamangkin na lumalayo na sa iyo. Nag-worship siya at nagbigay pa siya ng kanyang pasasalamat sa pamagitan ng kanyang pera. Ito ang tanong ko, kung nakikinig kayo sa istorya. Di ba inalok si Abraham nung hari ng Sodom? Sabi niya, bibigay ko sa iyo yung mga pera, pero akin na yung mga tao sa yung mga babae. Ang tanong ko, tinanggap niya hindi? Sure kayo? Balikan natin, anong verse? Anong verse yun? O, kayo maghanap. Para balikan nyo mamayang gabi pag wala na kayong ginagawa. Tingnan nyo maigi. Anong verse yun? Okay? Kasi malaking bagay ito kay Abraham. Sabi, oo nga, ano? Magiging ano pa ako dito? Pag binigay ko sa kanya, bibigyan niya ako. Di forever na kami may kaibigan sa lugar. Mga kapatid, pagka binigyan mo ng puwang ang mundo sa buhay mo, are you listening? Kahit negosyante ka, at ibigay mo ang iyong pagkakataon sa mundo, kakainin ka ng sitwasyon ng mundo. Yan ang iniwasan ni Abraham. Anong verse po? Nakita niyo na? Anong verse? Hanap pa. Unahan tayo maghanap. Inalok siya. Ibigay mo sa akin yan at ibibigay ko sa iyo to. Anong verse? Okay, mga Bible drill. Okay, verse 21. Pakilabas yung 21. Look at this. Taas mo lang ng konti. Okay. 21. Sinabi ng hari ng Sodom is a wicked place. Tama? Napakasamang lugar ng Sodoma. Kaya nga sila doon napahamak nung tumira si Lot. Pero si Abraham ay sa upper. Sa may north. Kung saan the place of God. North ang tinutukoy. Okay? Now dito po ay, sabi diyan, sinabi 21 muna, 21. Okay? Sabi ng hari ng Abraham, ibigay mo sa akin ang mga tao at di ba? That is property, that's gold, silver, di ba? At sabi niya rito, para sa iyong ay kung silot ito, brother, sinasabi ko sa iyo, mabilis pa sa alisin ko yan. Oh, sige, yun lang pala. Sige, sa'yo yan. Akin yung gold, akin yung silver. Mahilig silot doon eh. Di ba nung nakita niya lang tubig, tubig na convert ka sa isip, ang galing ng conversion ng isip niya eh. Sabi niya, tubig, billions. Magaling ito. Kaya minsan tayong mga generation ngayon, magagaling talaga. Pagtingin pa lang, billions ang nakukwenta nila eh. Di ba? Ganon na ganon itong si, Now, sabi niya, kunin mo ang mga ari-arian para sa iyong sarili. Siguro naman, alam niyo na yung mga stories tungkol dito sa yung mga property ito. Nang dahil lang sa halagang payong na magkano ba yun, nagkagulo ang Pilipinas, di ba? Dahil lang yun sa payong, ha? O at least, wala akong binabanggit yan, ha? Alam ni Jacob, ngingiti-ngiti eh. Pero yung payong ganun kahalaga, kamahal. Yung pala may pinag-uugatan. Next, okay. Verse ito, and sabi ni Abraham sa hari ng Sodoma, ito na po. Oy, kilala kita, sir. sir, walang galang na. Alam ko, kilala kita kung saan grupo ka eh. Naganaw po ba ibig ko sabihin dito mga kapatid? Kristyano ka, si Abraham ay meron siyang good report sa mata ng Diyos. He is a righteous Christian. May integrity ka eh. Huwag mong ibenta kay Satanas ang pinaninindigan mo kasi pagtatawanan ka ng kaaway. Okay po ba yun? Okay ba yun? Huwag mo yung ipagkakanulo ang sarili mo sa kanya. Sapagkat dito, sabi ni Abraham, ako'y sumumpa sa Panginoon. Sabi niya, okay? Na lumikha ng langit at lupa. Next, 23. Yan. Na hindi ako kukuha. Napansin niyo po sa lugar natin, magmula sa first family dito hanggang sa mga members. Alam niyo, ito please, walang maka-open sa akin ha. Hindi po ako sa inyo humihingi. Di tayo nagpapano, ikaw kay Brad, ikaw may kaya ka ito. No. Yan yun eh. Pero magugulat ka, nakikita niyo yung mga bagay na ganyan? Hindi natin hiningi kundi sila mismo nagkukusa sapagkat mahal nila ang Panginoon. Amen! Yun ang totoong pananampalataya natin. Hindi naman kailangan pagsabihin mo, ikaw Brad, dahil may kakayahan ka, ito sa'yo, ikaw, ito. Hindi. Kusa nila yan eh. So dito ay last, mga kapatid, last but not the least, verse 21 to 24, at nasa 20, po na tayo, wala akong kukunin, maliban sa kinain ng mga kabataang lalaki. Yun lang, kung ano lang yung nararapat sa
Kaya tingnan niyo po, again, salamat sa Diyos, ginagamit kayo. Alam niyo pag Sunday ganito, ang sarap ng upo natin, may nagpiprepare para sa ating tanghalian. Alam niyo kung sino yon? Bago pa sila umuwi, pumunta, galing sa kanilang mga bahay, nagluluto na sila. Para sa amin ba tong pamilya? No! Para sa lahat yan. Kaya upo lang tayo dyan, sarap ng kain natin, pero lahat ng tao dyan nagpagal. Ganon po ang tinuturo ni Abraham dito eh. Walang kanya-kanya. Biruin mo, ginising mga anak-anak, gising ka na, paisisimba na tayo. Matabang aga naman magluluto pa si mama. Dadali nating baon para mag-share tayo. Amen! Hindi tayo mga katulad ng mga simbahan. Nakikita ninyo, hindi tayo ganyan. In Abraham, na ipakita niya sa kanyang pamangkin na hindi siya ganun. Nagkaproblema siya, tinulungan siya, never nagsalita si Abraham ng against sa kanyang pamangkin. Pero ano ginawa niya? Nag-worship si Abraham, Lord, thank you, tinulungan mo ako, na-rescue ko ang pamangkin ko na nagbabackslide, at eto pa, may tumulong sa akin ang Panginoon, Banal Espiritu, at ngayon, Panginoon, lahat ng mayroon ako, ibibigay ko sa iyo, para ang lahat magkinabang, pati ang pamangkin ko ma-revive. Amen. Ganun po ang pinapakita ni Abraham dito. Hindi, minsan may mga Kristyano namumuhay, tumatanda, nagiging makasarili. Kaya naman na nga sila dyan, magaling naman sila na lang dyan. Hindi yan ganyan dito. At na-observe yan ng ating mga lumalaking mga kabataan. Kaya ito naman po ang challenge sa atin, sa inyong mga teachers. Kapag ka Sunday na, may naghanda na dyan, may nag-prepare na dyan, may tumulong na dyan, kung wala ka rin ginagawa, ano ang may ambag mo? Pag may naglilisaw-lisaw ng bata, alika, taluin mo, ligtas ka na ba? Sigurado mo na bang tinanggap ang Panginoon? Baka mamaya dumating ang Panginoon, din maiwan ka. Dapat ganun din po tayo sa isa't isa. Huwag natin pabayaan si Lot sa kanyang kalagayan. I-rescue natin ang mga batang ito. Amen! Napakaganda nito. Akala nyo ganun lang ka-dry ang message niyan. No. Napakayaman nito sa pagkakaisa ng mga tinawag ng Diyos. Kahit backslider yan, Kristyano din naman yan eh. Wala lang nga lang siguro siyang crown. Hindi ko alam, baka nagbago siya sa dulo, baka may 5 crown siya, kaysa sa akin, 1 lang. Di natin alam. We are not like the thoughts of God. Your thoughts are not my thoughts, sabi ng Diyos. Amen? Magkaiba tayong kaisipan. Malay mo, mas kinabukasan, next month, next year, biglang naging matapat ulit yun. Aba, mas masipag kisa sa'yo. Talo ka pa pagdating ng crown. Kaya hindi natin dapat sila sasabihan, bahala ka na dyan. No. Abraham rescue, Abraham worship, Abraham give. Biruin mo, nagpagal na siya. Di ba sabi niya, boss, kung magbibigay kaya, yung pagkain na lang yung mga tao kong nag-rescue. Napagod din yan eh. Di yun, bigyan mo ng pagkain, pero di kami hinang pera. Bakit? Ang pera namin ay galing sa Diyos at hindi kami papabayaan. Nagiging tayong mga hindi po ganun ang simbahan natin dito. Magugulat kayo, wala kaming hawak na pero tumatakbo ang project natin, sige lang. Hindi nga lang madali. Kasi hindi naman natin pinihingian sila wala naman sila eh. Hintayin natin ang kanilang puso mag-overwhelm sa pag-worship, sa pagsamba sa Diyos. Lord, salamat sa nangyari sa akin sa buong week. Magpapasalamat ako through offering. Yun po ang totoo dyan. Hindi yung maghihingi ka sa tao. Hindi maganda yun. Abraham, ipinakita po yan sa kanyang pamangkin. Kaya dito po sa panghuli mga kapatid, ang kanyang integrity, ang kanyang pagiging righteous, ay nagbigay sa kanya ng higit pang kayamanan o wealth. Sabi ng verse 21, na-injure niya ang temptation eh. Biruin mo, may nagsuhol na sa kanya. O bigay mo sa kanya mga tao, kasi alipinin ko yan. O lahat ng properties niya, nangako ako sa Panginoon Diyos. Naaasa ako sa Diyos, at ang tao ay hindi ko aabusuhin. Yun po ang sinasabi ni Abraham dito. May mga ngayon dito, may mga leader na aabuso. Hindi dapat ganon. So dito po ay the testimony na kanya pinakita, na-injured na po yung temptation. Biruin mo yun. Malaking pera yun, yung samsam, may mga ginto at pilak yun. Ang dami yun, nung magkatapos ng war, ay 4 na hari, may dating lot yun, naalala nyo noong 1045, nung pumunta dito yung the Tiger of Asia, may baon-baong mga gold at dito na itago. Ganun din po ang pag may gera, may baon-baon talaga silang
mga ginto. Ganon din sila dito. Noong panahong yun, may dala-dala din sila mga ginto nila at doon na nagpang-abot. Kaya dito po, makikita sa buhay natin, okay, yung binigay ng Diyos na pananampalataya at yung katiwala ka kung anong mayroon ka. Sabi ni Abraham, hindi po ako tumatanggap ng ganyang suhol. Nangako ko sa Panginoon, ako'y katiwala niya. Yung mga tao ko nagutom, sige pakainin mo. Pero hindi kami hingi sa iyo ng suhol. Bakit? Isang araw, lalapit ka ulit. May dara ka na naman panuhol para utusan ako. Nakakaintindihan po ba tayo? Ganon din po sa business world sa mundo. Ganon naman talaga. Kahit naman ako, galing ako dyan eh. Oh, sabi ni Sir, regalo daw sa iyo. Tuwang-tuwa naman yun. Pero may susunod yun. Alam mo na ang susunod nun. So, ganun po ang nangyari ito kay Abraham. Ipinakita sa atin ang buhay natin na yung pag-spend natin ng anong mayroon ka, talent, magaling ka sa planning, ayusin mo ang pagiging katiwala mo yan sapagkat isang araw babawiin ng Diyos yan. Tingnan niyo po ang simbahan na hindi nagtitino sa Panginoon, yung mga members na hindi nagtitino, inaalis ng Diyos ang kanyang candle stick, inaalis ang pastor. Ang blessing sa kamalig na ito, never itong na-split. Nawalan ito ng pastor, pero tuloy-tuloy ito hanggang sa tayo ay nandito. Amen po ba? Alam niyo ang kwento ng karamihan na sa paligid natin, na split-split sila, nagaway-away, nagkaroon ng problema. Pero never pong ginawa ng Diyos yan sa lugar natin. Kaya dito po sa pangalawa, na-endure niya ang temptation, na-endure niya po yung mga suhol na ito ng kaaway, the most, na ating kalaban sa araw-araw, sa ating sarili, ay ang ating mga decision at ang ating mga gusto. Iwasan natin kasi verse 22 and 24, ipinakita ni Abraham ang kanyang testimony. Ang respond niya, ang kanyang sagot doon sa sinusuhol ng hari, sabi niya, nangako po ako sa Panginoon ko na hindi ako garapal na leader. Konting trabaho, hingi ng pera. Nakakuha po ba natin? Yung po ang pinapakita ni Abraham dito eh. Konting natapos na gawain, lalapit doon sa may kakayahan at ipinakita ni Abraham, ang Diyos ang tumawag sa kanya sa lugar na yon, although yon po ay masamang lugar, wicked ang Sodom, at yung kanyang pamangkin napahamak, lalong na backslide, pero hindi siya tuminag sa kanyang pagiging faithful servant, faithful na katiwala, mayroon siya, kaya niyang humingi, mayaman si Abraham mga kapatid. Kaya hindi niya kailangan niya sapagkat ang kanyang Panginoon ay mas mayaman kaysa kay Abraham. Ang mga tao ngayon, pag makagawa ng pabor, o sige, bahala ka na. Kristyano yun. Di ba? Halimbawa, mayroon siyang hindi magawa-gawang project. Tapos, ako, tulungan kita. Brad. Christian. Tapos nagawa niya. Tapos, ano magkano? Bahala ka na. Dapat kung gusto mong tumulong ka na lang. Di ba? Yun po ang sinapakita ni Abraham dito. Now, the testimony he exhibit. Ano po? Yung temptation na lagpasan niya, yung testimony na ipakita niya, ang tanong ngayong umaga, mga kapatid. Okay? Doon ako magka-conclude sa isang text sa Philippians 4:14-19. Dito ako magtatapos kasi related ito kay Abraham. Philippians chapter 4:14-19. Isa-isa natin. From verse 14, okay, nagkaroon po ng sharing si Abraham doon sa problema nila ning magpamangkin doon sa Sodom na wicked na lugar, okay, ay, ang sabi ng verse 14, okay, 4:14, verse 14 ng chapter 4, 14 yan. Gayon man ay mabuti ang iyong ginawa na kayo'y makiramay sa aking kapigatian. Yung si Pablo po ay nangangaral sa isang lugar, wala po siyang pamasahe, wala siyang sasakyan. Alam niyo yung Macedonia, yung Philippian people, yung, kunyari, kamalig, maliit na simbahan sa Philippian, alam niyo yung piso at 50 centavos, nakikiusap na, Pastor Pablo, dalhin mo na to, makakatulong. Sabi niya, hindi, kailangan niyo pa yung kapatid kasi pobre lang kayo simbahan. Hindi po, mahal na apostol, dalhin niyo na ito, makakatulong ito. Sabi niya ni Paul sa verse 15, okay, ang mga taga-Pilipos na Kristiyano nag-excel lalo sa kanilang ginagawa. Bakit po? Sabi niya doon sa verse 15. Verse 15 na po. Okay? At kayong mga taga-Pilipos, nalalaman naman ninyo, nang pasimula ng Ebanghelyo nang ako'y umalis sa Macedonia, wala na isang iglesia na, tumulong. Okay?
sa pakipagbigay at pagtanggap po kayo lamang. Biruin mo, kung sino yung mahirap na simbahan, yan pa yung naasahan ng Panginoon na tumulong kay Pablo. Parang lumalabas na kayo, mga kapatid. Okay? Marami tayong natutulungan. Hindi na natin isa-isahin. Okay? Then, verse 16, sabi ng verse 15, when Paul was in Thessalonica, okay, ang Pilipos din ang nagpadala sa kanya ng tulong. Kung sino yung maliit na simbahan at sinong ilang pirasong miyembro, yun ang matulungin. Again, hindi ko pinalalaki mga ulo nyo, ang dami nyo pong napapadala ng tulong kapag kayo ay nagbibigay sa ating pagbibigayan. Sabi doon, 2 beses ang Philippians, 2 times siya nagpadala ng help kay Paul nung siya po ay nangangaral at nasa loob ng kulungan. Biruin mo yon. Verse 18. Okay, sabi ng verse 18. Okay, ngunit mayroon ako ng lahat ng bagay na sumasagana. Ano yon? Ang sumasagana kay Pablo. Ako'y busog. Bakit? Nalaman niya na yung Philippian na mga kukunti, iilang pirasong mga married men, married ladies, iilang pirasong mga bata, ay busog siya. Bakit? Natuto sila kung paano magpagamit sa Panginoon pagdating sa mga bagay ng gawain ng Diyos. Amen! Sabi niya dito, ay palibhasa tumanggap ay ipaprito ng mga bagay na galing sa inyo ng bagong samyo, isang handog. Ang offering sa Diyos po, handog mo yan sa Diyos, hindi yan para kung kanino. Pasasalamat mo yan. Kahit gaano halaga yan, yan ang sinasabi ng puso mo ng pasasalamat sa Diyos. Okay? Dito po sabi niya dyan, mabango. Mayroong mga minsan ay, again tuloy, parang lumalabas na ang misis natin ay giving. Mayroong mga di ba, yung kwento ko minsan naghahanap ng bariya. Dahil sa kahanap niya yung bariya, kasi nag-shopping siya nung Friday, yung Saturday, Friday kasi sale. Kinasabaduhan nag-visit, bariya na natira. Kinalingguhan, mag-offering siya. Hinahanap niya yung sukli. Hindi niya makuha. Pagbunot niya mga kapatid, yung 1,000 nahulog. Naglagay siya ng bariya. Sabi ko kapit niya, ay kakanya. Yung 1,000 nahulog. Napahiya tuloy siya eh. Di ba? So, kung ano ang nasa puso mo, yun po ang ipinapakita dito. So dito po ay sabi ng isang writer na si Hudson Taylor, isang missionary po ito sa India, God work carried on God's way will never lack. Hindi magkukulang sapagkat ang Diyos mismo, mga kapatid. Kaya sa verse 19, ito na po yung verse 19. Dito na tayo, sabay-sabay tayo na po tayo. Tayo magsitayong lahat sa verse 19. Verse 19. Okay. At sabay, tayo na po tayo, magkuklose na tayo. Okay. Sabay natin basahin at pupunuan. Sabay-sabay natin basahin at pupunuan ng aking Diyos ang bawat kailangan ninyo ayon sa kanyang mga kayamanan at sa naniniwala ba kayo dito? Kung sakaling mayroong natalo sa gyera, kamag-anak mo, huwag mo nang pagalitan, huwag mo nang sabihin, bahala ka sa buhay, no. I-rescue mo. Ikaw yung nakatatanda eh. Abraham, paulit-ulit nangyayari kay Lot, pero never niya pinabayaan ang mas bata sa pananampalataya. Ako'y naniniwala, kayo po ay matatatag na sa pananampalataya. Huwag niyo pabayaan yung mga bata sa pananampalataya na magliwaliw, mapahamak. Mayroong kinakainisan sa church, kaya ayaw umattend. Huwag niyo tingnan yan. Tingnan niyo ang Panginoon. Amen? Kasi gano'n ang rason ng iba. Ayaw ko na magsimba dyan. Nandun yung kinainisan ko. Bakit? Siya ba ang pinupunta natin sa simbahan? Pumunta ka simbahan, ang Diyos ang tingnan mo, looking unto Jesus, the author and finisher of our faith. Hindi po yung kaaway mo. Kristyano din yan eh. Pupunta din ng langit yan. And Lot is one of them. Galit na galit tayo kay Lot, pahamak. Pero pupunta yan doon, makikita mo yan. Amen! Tayo po yung manalangin na kailangan Diyos. Salamat po sa napakagandang mensahe sa buhay ni Abraham at ni Lot. Kontrast ng isang matuwid na Kristyano at isang backslider, isang matigas ang ulo. Minsan, Panginoon, napipikon po kami ng mga bagong Kristyano sa panahon namin. Minsan mismo, kadugo namin, napipikon na kami, pinababayaan namin. Lord, patawarin niyo kami sa aming kahinaan. Tao lang po kami na hindi namin napag-iisipan ito. Pero salamat sa mensahe ni Abraham. Never siyang nag-retaliate sa kanyang pamangkin, nagalit, o po man kundi ginagawa lang ni Abraham ang kanyang duty bilang nakatatandang Kristyano at matured. Panginoon, sa umaga pong ito, habang po kami
nananalangin, tulungan niyo po aking mga kapatid, maging katulad kami ni Abraham. Nalagpasan niya ang mga temptation, nalagpasan niya ang mga suhol, at nanindigan siya bilang katiwala mo, na hindi masisira ang pangalan mo dahil sa anumang suhol ng sino man na mga makamundo. Layuan namin ang mga gusto ng aming laman, nakaaway namin sila, kagira namin siya araw-araw. Ang namin gusto ang aking laman na hindi ko maipoprovide sapagkat ako'y Kristiyano. Tulungan niyo kami, Panginoon, sa araw na ito. Hiling namin po ang iyong patnubay, Banal na Espiritu, aming Diyos, sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. School Brother Raymond, para sa